Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po at maligayang araw ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa mundo ng nutrition, hindi po tayo doktor, pero tayo po ay mag-uusap sa introduction about nutrition. Sa ating modernong panahon, nakakarinig tayo ng mga kataga tulad ng keto diet or South Beach diet. Marami pa pong ibang klase ng pagda-diet. Upang ito daw ay mapangalagaan ng mahigi at na maging malusog yung ating mga pangangatawan at tumaba pa yung ating buhay at maging fit tayo sa ating physical na kalagayan. Noong 2011, isang malaking iglesia doon sa bansang Amerika ang naglunsad ng isang programa na kung tawagin ay Daniel Plan. So, isang 52 linggong fitness program po yon. So, meaning isang taon, 52 weeks. Hindi ko alam kung araw-araw ba yon o weekly. But, hindi umano, ito ay inspirasyon doon sa mga naisulat doon sa aklat ng Daniel. Particularly doon sa kabanatang 1:8 hanggang 15. Na kung mababasa natin as a summary, ay patungkol ito sa kasaysayan ni Daniel at ng kanyang tatlong kaibigan na ating nabasa sa atin kanina sa text, na hindi kumain doon sa inihandang piging ng hari. At bakit ba tumanggi si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa pagkain na inihanda ng hari? Hindi dahil sila ay kakain ng maruming pagkain na inialay sa Diyos-Diyosan. O hindi rin gusto ng Diyos, dahil hindi gusto ng Diyos na kumain sila ng unhealthy food. Bagkus gusto ng Diyos ay healthy at organic food lang. Hindi po yon ang kadahilanan. Ang dahilan po ay makikita rin doon sa aklat ni Daniel, doon sa kabanatang 1:3 hanggang 5. Ang hari ay nagtawag ng mga magagaling at mga matatalinong Hudyo upang sila'y sanayin at turuan ng lahat ng bagay ukol sa Babylonia, dahil sila'y sinakop ng Babylonia ng panahon na yon. Tuturuan sila ng lingwahe, tuturuan din sila ng kultura, ng batas, ng edukasyon, panitikan, sining, musika, at higit sa lahat, tuturuan sila sa relihiyon ng mga, siguro sabihin natin na pagano or Babylonian religion. At sa madaling salita, nais ng hari na si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay maging isang tinatawag na Israeli Babylonians matapos silang matuto sa mataas na antas ng kaalaman. At hindi po ito katanggap-tanggap sa apat na magkakaibigan. Alam nila na kung sila ay mamumuhay at kakain ng marangya kasama ang hari doon sa palasyo at mabibigyan sila ng edukasyon na Babylonian standard, sabi nga, sila ay mapapasama sa relihiyon at sa pamantayan nito. Tiniis nila ang tuksong ito upang manatili sa kanila ang pagkakakinanlan bilang mga mamamayan ng Diyos. Kahit pa sila ay naandoon sa foreign exile noon. Kaya po ang ating teksto ngayon, tinalakay ni Pablo ang patungkol sa isang Hudyo na humahatol sa mga kapatid na mananampalataya kay Kristo. At ito po'y base sa tatlong bagay. Ang una po, ito rin ay ating narinig din kanina sa ating text. Kung sila ay kakain ng maruming pagkain, ay kanilang nilalabag ang kautusan sa pagkain ayon sa lumang kasunduan o yung Old Covenant. At ikalawa, kung sila daw ay mag-o-observe ng Sabbath o yung mga holidays,
ay kanilang lalabagin ang tinatawag na ceremonial law ng mga Hudyo. At ang ikatlo, kung sila ay iinom ng alak at hindi ayon doon sa tinatawag ding kosher o yung dietary law ng mga Hudyo, sila daw ay umiinom ng wala sa kautusan. Kaya po nagbabala si Pablo sa mga Kristiyano na kung kanilang i-exercise ang kanilang kalayaan, kaharap ang kapatid na mahina sa kanilang pananampalataya, maaaring makapagdulot ito ng katisuran or stumbling block sa kapatid sa kanilang pananampalataya. At upang maging tiyak, pinalaya na ni Kristo ang Hudyo at Hentil mula sa restrictions ng law of Moses. At hindi lang yon, mga kapatid, pinatawad pa niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Subalit ang warning po ay ang kalayaang ito o yung liberty na ito mula sa kautusan ni Moses at pagpapatawad sa kasalanan ay maaari ding maging lisensya sa atin upang tayo ay makagawa ng kasalanan. At sa isang banda, ang mahinang kapatid ay hindi rin naman dapat humusga doon sa mga kapatid na nagsasagawa ng kanilang kalayaan kay Kristo. Kaya po ang ating bubulay-bulayan, ang mensahe na ating pong maririnig ay mayroong pamagat na the two dangers of Christian liberty. May 20 paksa tayo na ating pag-aaralan. Passing judgment on one another, and then second, causing others to stumble in their faith. Muli po, tayo po ay yumuko at manalangin sa pag-uumpisa ng sermon ngayong umaga. Dakilang Diyos, Ikaw ang nagdulot na ang banal mong salita ay maisulat para sa aming kaalaman. Ibigay mo nawa ang kaloob na biyaya na aming marinig, mabasa, matutunan at mapagbulay-bulayan ito, na sa pamamagitan ng kaaliwan ng iyong mga salita aming panghawakang mabuti ang mapagpalang pangako ng buhay na walang hanggan na iyong ibinigay sa amin ayon sa Panginoong Hesukristo na at aming tagapagligtas. Amen. Mag-umpisa na po tayo para sa unang sermon point, passing judgment to one another or on one another. Pagpasa ng paghusga sa bawat isa. Una po ay ano ba ang tinatawag o ano ba ang meaning o kahulugan ng tinatawag na Christian liberty? Marami po tayong babasahing mga text bago upang magbigay ng kumbaga ay paunang context patungkol sa tinatawag na Christian liberty. Saan ba nanggaling ang tinatawag na kalayaan o yung liberty? Si Jesus ay dumating ayon doon sa aklat ng Lucas, Kapitulo 4, talatang 18 na upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag. At siya ay naparito din upang maging tunay tayong malaya. Ayon dito doon sa Juan 8:34 hanggang 36. Gayon din ang sabi ni Pablo doon sa Galatia 5:1, para sa kalayaan tayo ay pinalaya ni Kristo. At sa talatang 13, doon din sa aklat ng Galatia, ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. So sa lahat po ng mga talatang ito na nabanggit, mayroon isang mahalagang aspeto sa Christian liberty. At ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siyang nagpalaya sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sacrificial death doon sa krus para sa atin. And that's the center. He is the center of our Christian liberty. Para po iset tayo doon sa tamang konteksto kung ano ba ang Christian liberty.
Ang unang 12 talata sa Roma 14 na atin pong text, ipinaliliwanag ni Pablo ang ibang aspeto ng kalayaan ng Kristiyano. Ito ay ang kalayaan mula sa kautusan, lalo na sa mga restrictions ng kautusan ni Moses. Sa 3 bahagi ng kautusan ni Moses, meron po tayo ditong mapag-aaralan o yung Mosaic Law. Ano ba ang mga part ng Mosaic Law? Mga kapatid, ang ceremonial law ay isa doon na nagre-regulate sa pagsamba ng bayang Israel. Ang civil laws naman ang nagpapanatili sa maayos na sosyedad ng mga Israelita. At ang pangatlo naman ay ang tinatawag na moral laws na ibinuod doon sa 10 utos ng Diyos na nagsusulong at nagpapatotoo sa katuwiran at kabanalan ng Diyos sa kanyang bayan. Maliban po doon sa moral laws, ang mga Kristiyano po ay hindi na nakatali doon sa mga kautosang ito. Ceremonial or yung civil laws ng panahon ni Moses. Isang mahalagang katuruan ni Pablo ay ang parehong Hentil at ang Hudyo ay hindi maililigtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautosang ito. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay bunga at hindi ang paraan para maligtas. Obedience to God's commandments are fruits, not the means of salvation. At ang mga anak ng Diyos ay nailigtas sa biyaya lamang ng Diyos sa pananampalataya lamang kay Kristo at kay Kristo lamang. Nawa ay maging malinaw po sa atin ang core doctrine na ito na ating pong narinig. Kaya po sinasabi ni Pablo na ang mga Kristiyano ay wala na sa ilalim ng kautusan, subalit nasa ilalim na ng biyaya. Ayon doon sa Roma 6:14. Subalit kanyang sinundan ito ng mga susunod na talata. At ano po yun? Yun nga po ang sabi, ano nga? Magkakasala ba tayo? Dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kung hindi nasa ilalim na ng biyaya, huwag nawang mangyari. Kaya po bilang mga nasa ilalim ng biyaya ay hindi ito lisensya upang gumawa tayo ng kasalanan. And this license to sin in terms of Christian freedom is also part of the problem ni Pablo na kanyang idinidil doon sa mga taga-Roma. Kanyang ipinaliliwanag ang mga mahihina at malalakas na kapatid kay Kristo. Ang mahina ay yung mga mananampalatayang Hudyo na naninindigan sa kanilang pagsunod doon sa Mosaic Law. At ang malalakas naman ay yung mga Hentil na hindi nag-observe ng 3 Jewish laws na ito. Dahil una, ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng karne. Puro sila gulay. Dahil may takot sila na ang mga karne na ito na mabibili nila ay pawang inialay na doon sa mga pagan idols. Tinalakay din ni Pablo sa 1 Korinto 8 na sinasabi na ang mga Diyos ng pagano ay hindi mga Diyos o hindi mga totoong Diyos. Kaya walang masama sa pagkain ng karne. At upang maiwasan ang pagkakasala, sinasabihan niya ang mga taga-Corinth na huwag nang magtanong kung ang karning bibilhin nila ay ini-offer sa idols. Subalit ang conscience ng mga mahihinang kapatid ay naaapektuhan kung makikita din nila na ang kapatid ay kumakain ng karne. At ina-assume na nila kaagad na ito ay given na inialay sa mga idols. Kaya ang remedy ni Paul o ni Pablo ay sabihin sa mga malalakas na mas mainam na huwag silang kumain ng karne sa harap ng mga mahihina. At ikalawa po, ang mga mananampalatayang Hudyo ay
nagpapanatili ng kanilang observance doon sa mga holidays, kung tawagin, under Mosaic law. So yung una, nakikita natin yung pagpapaliwanag ni Pablo patungkol doon sa mga Hudyo, patungkol sa pagkain. At ngayon naman ay patungkol doon sa observance ng holidays under Mosaic law. Particular ang Sabat at ang iba pang mga ceremonial na kapistahan noong panahon na yon. Ang mga malalakas na mananampalataya ay maaaring naunawaan na nila ang lahat ng ito dahil ito ay alam nila na finulfill na lahat ni Kristo. Kaya ang mga ceremonial laws na ito ay hindi na rin nila ino-observe. At ikatlo po, nakita natin sa una yung pagpapatungkol ni Pablo patungkol doon sa pagkain, at ang ikalawa ay yung pag-observe ng holidays, at ang ikatlo ay ang mga mahihinang kapatid ay hindi umiinom ng alak. Maaari ding pareho ang Hudyo at Hentil. Marami ring mga Hentil na hindi umiinom ng alak dahil ipinagbabawal din naman ito ng Diyos sa lahat na huwag maging lango o huwag maglasing sa alak. Maaari ding ina-assume na din nila na ang lahat ng umiinom ay naglalasing. Iniisip din nila na ang mga alak sa bilihan ay hindi under yung sinatawag ko kanina na kosher o yung walang tinatawag na dietary law. Kaya marumi ito para sa kanila. Kung kaya't tinatanggihan nila ang pag-inom ng alak. So yung mga tatlong bagay na yon ang mahalaga ring makita natin sa ating sermon ngayong umaga. Kaya malinaw na makikita ang division ng mahihina at noong mga malalakas, lalo na sa aspeto or sa issues na nabanggit natin kanina. The strong despised the weak for being weak in the faith, and the weak judge the strong for violating the law of Moses. Hinuhusgahan natin ng bawat isa. Kaya ang inuutos ni Pablo na ayusin nila ang kanilang pagkakaiba-iba. At na huwag hamakin ng malalakas ang mga mahihina. At ang mahihina naman ay huwag magpataw ng paghusga doon sa mga malalakas. Pareho silang magbabatuhan ng paghatol sa isa't isa. Kaya, ang isa na kumakain ng laman at umiinom na alak ay marapat kumain at uminom ng may paggalang at pagpapasalamat sa Diyos. Gayon din naman, ang isa na hindi kumakain ng laman at umiinom ng alak ay marapat ding itong gawin yung kanilang abstinence ng mayroong paggalang at pagpapasalamat sa Diyos. Yun po ang binanggit ng ating text kanina. Ang isa na nag-o-observe ng holidays ay marapat mag-observe ng may paggalang sa Diyos. At ganun din naman sa isa na hindi nag-o-observe. Kaya po ang parehong mahina at malakas na kapatid ay mabubuhay at mamamatay sa Panginoon. The Heidelberg Catechism says that our only comfort in life and in death is that I am not my own, but belong, body and soul, to my faithful Savior, Jesus Christ. Sa atin naman po, papaano po ito maia-apply sa atin? Dapat po nating tandaan, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay marapat sumunod sa ating conscience base sa salita ng ating Panginoon. Kung ang banal na kasulatan natahimik sa ibang issue, we must follow biblical principles. Hindi po ang ating opinyon ang magpapaliwanag sa hindi binanggit ng kasulatan. Isang halimbawa ay ang elements ng Lord's Supper. Hindi na po tayo lalayo. Doon na lamang sa ating ginagawa, sa ating church. May mga iglesia for the sake of fun
and being relevant. May mga churches na gumagamit ng pizza at soda or iba pang pagkain at inumin sa kanilang Lord's Supper. Pero ang scriptures ay malinaw na sinabi na tinapay at alak ang kanilang ihahain. But what if there are people who want to abstain yung wine for personal reasons? Then they should have a choice. Kung iinom sila ng grape juice or wine, ito ay ayon sa kanilang conscience. Pero doon naman sa iinom ng wine ay hindi naman dapat magpataw ng paghusga doon sa hindi iinom. Isang issue din po na pinag-uusapan ng marami ng mga nakaraang taon ay yung patungkol doon sa COVID-19 pandemic. Lalo na sa aspeto ng pagpapabakuna. Naku, marami po sa atin hanggang ngayon yata pinag-uusapan yan. Some Christians who abstain ay sinasite nila ang 1 Corinthians 6:19. Ang binanggit po dito ay, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? At bakit daw hahayaan natin na pasukin o pasukan ng lason ang ating mga katawan? At to some extent, marami tayong ganun yung mga message or ganun yung mga comment ng nakararami noong 3 years or 2 years ago. But the context of that verse is sexual immorality. At hindi naman po per se doon sa pagpapabakuna. Therefore, each one must determine his choice based on his conscience, and no one must infringe on a person's conscience. Marami pong issues na maaari nating matalakay. Ilan po dito ay yung hindi ba dapat pag-participate ang Christian sa Halloween? Ito ba ay demonic? Nagmamay-ari ba ng baril ang mga Kristiyano? Kung sila naman ay pulis o militar, mali ba yun? Ang mga pagsaludo sa watawat, ito ba ay mali din? How about cremation? How about coffee? Marami pong religion, hindi umiinom ng kape . Holidays, gaya ng Thanksgiving, Christmas, Good Friday, or even yung ating ginagawang Tenebrae service. Violation ba ito dahil ang Lord's Day lang ang banal? There are some Christians who believe so. However, since the Scripture is silent on these issues, we must determine the solution with scriptural principles. But often, even yung mga believers ay nag-argue rin doon sa ano ba ang Christian principle o ano ba ang spiritual principles. Therefore, we cannot bind the conscience of a brother or sister in an issue that Scripture is silent about, or that scriptural principle cannot resolve sa isang tayuan o sa isang kaisipan. We must not pass judgment on another regarding Christian liberty. At yun po yung unang paksa ng atin pong tinalakay. At sa ikalawa at panghuling paksa po, causing others to stumble in their faith. At ito po'y matatagpuan natin doon sa verses 13 up to 23, kung yung itutuloy yung pagbasa doon sa Romans 14 na ating text. Sa isang banda, kapag ginagamit natin ang ating Christian liberty o yung kalayaan, marapat tayong mag-ingat na hindi tayo makapagdulot ng katisuran sa ating kapatid. Sinabi ulit ni Pablo sa talatang 13 na huwag tayong humatol pa sa isa't isa, kung hindi ipasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid. Mula sa isang halimbawa ni Pastor Noli na siyang nag-preach naman nito, noong siya ay nagpapastor pa po dito sa ating bayan, sa Pilipinas, ay nakasalamuhan niya ang ilang mga pastor at elder na naging katisuran sa mga kapatid sa church.
Madalas ang mga kapatid is either nawawala ng pag-asa sa kanilang pananampalataya o kadalasan ay hindi na lamang sila dumadalo. At worse ay iniwan na nila yung church. Mga kapatid, ganun po kaseryoso yung resulta ng hindi akmang paggamit ng Christian liberty. At ano po ang naging katisuran, mga kapatid? At ito po ay ako as elder, as new member pa noon ay merong konting karanasan na rin dito at naintindihan ko yung binabanggit ni Pastor Noli. Ito po ay patungkol sa pag-inom ng alak. Alam natin na ang pagdalasing ng mga kalalakihan ay common problem na. Hindi lang sa ating bansa, hindi naman sa church, pero sa ating bansa alam natin na ito'y common problem. Walang okasyon ang hindi kasama ang pag-iinuman. At hindi lang po moderate drinking. Subalit hanggang talagang wala na sila sa katinuan bago sila talaga titigil. Yun po ang culture, even sa atin, bansa. At sa kapareho din pong sitwasyon, hindi na iiba ang ilang mga iglesia na kung saan may mga pastor and office bearers nakikita ng kapatid sa ganitong mga gawain. There was even a church anniversary celebration wherein mayroong inilabas na beer at wine na at isa-serve pa doon sa mga ilang mga kalalakihan after the worship service, na ang mga miyembro ay hindi maiwasang ma-offend or mag-react. Nakalulungkot po, mga kapatid, ano ang reaction ng mga pastors and elders na gumawa nito? Ay sinisi pa nila ang mga members na na-offend dahil daw sila ay may mahinang pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na walang pagkain o inumin na papasok sa ating katawan na marumi. What defiles a person? Ito po yung lumalabas sa kanilang bibig dahil sa kasalanan ng kanilang mga puso. Ayon sa aklat ng Marcos 7:18 hanggang 23. Doon sila nagiging marumi at makasalanan. Inihahayag din po ito ng Diyos kay Pedro sa Gawa 10:15 at sa Kabanata 11, talatang 9, na inatasan siya ng Panginoon na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga makasalanang hentil. Kaya mga kapatid, isang lesson ang ating natutunan sa passage na ito, na huwag nating ihayag o ipagmalaki ang ating Christian liberty, lalo pa kung ito ay maaaring makapagdulot ng katisuran sa ating kapatid kay Kristo. Malinaw na binanggit ni Pablo sa talatang 22 na ang paniniwalang nasa iyo ay taglayin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Sa English, your faith in your freedom is between you or yourself and God. Sanayin daw natin, mga kapatid, ang ating mga kalayaan sa pagpapatibay doon sa isa't isa at sa mga bagay na nagbubunga ng kapayapaan sa ating iglesia. Ayon sa talatang 11. For the kingdom of God is not about Christian liberty in food and drink and in holidays, but about the righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. According doon sa talatang 17. Subalit papaano magkakaroon ng katuwiran, kapayapaan at kagalakan kapag ang ilan ay nasasaktan at natitisod sa kanilang pananampalataya? Tandaan po natin na tayong lahat ng mananampalataya ay mga gawa ng Diyos. Gaya ng sinabi doon sa talatang 20, huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayunman ay masama para sa inyo na sa pamamagitan ng iyong kinakain
ay makatisod kayo ng iba. Mismong si Pablo ay mas mamarapating wag na niyang i-exercise ang kanyang liberty, lalo pat kung ito ay makakasakit sa kapatid. Ayon ito doon sa unang Korinto 8, talatang 13. Sa paraang ito, mga kapatid, tayo po ay mga lingkod ng bawat isa. Servant of one another. Dahil mahal at iniingatan natin ang kapatid na hindi natin pagdudulot ng katisuran para po sa kanila. Kaya po mga kapatid, sa CCRC, sino po ba ang ating pangunahing halimbawa ng pagsasakripisyo at sa pagtanggal ng kanyang divine liberty? Ito po ay ating Panginoong Hesus mismo. Siya na naalang-alang sa atin ay naging mababa. Hinubad yung kanyang pagiging Diyos at sinunod ang Diyos maging hanggang doon sa krus. He willingly made himself a prisoner to pay for our freedom from sin and God's wrath. He satisfied God's wrath on us because we have offended Him in our multitude of sins. Now, we have freedom of conscience because He paid for all our sins. Tayo po, mga kapatid, ay tunay na makapaglilingkod sa Kanya sa ating pagsamba, sa ating doktrina at sa ating buhay bilang mga tao na pinalaya sa kasalanan. We give Him honor and thanksgiving by denying ourselves of our freedom and our rights that we believe we deserve. Hindi po. Before the face of God, sa katotohanan, we do not have freedom and rights that we deserve. Because we do not deserve anything as sinners except God's wrath. Ang ating kalayaan at karapatan ay nasa ilalim ng katuwiran ng Diyos at ng karapatan ng mga anak ng Diyos na sila ay mahalin, patibayin, at hindi tisurin. Kaya po, kahuli-hulihan, iiwan sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mula doon sa unang Korinto 10:24 at doon sa talatang 31, ang sabi po, huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan, kung hindi ang kapakanan ng iba. At kung tayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang ating ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Mahabagin naming Diyos na siyang magpakumbaba upang mangusap sa amin sa pamamagitan ng mga salita. Bigyan mo nawa kami ng iyong biyaya na matapos naming marinig ang iyong mga salita ay matapat din naming tupdin at gawin ito. Bigyan mo nawa kami ng biyaya ng banal na Espiritu upang ang mga naihayag sa amin ay lubos na mapaniwalaan. Mabigyan ka nawa ng kaluwalhatian at karangalan sa aming mga paggawa. At kami ay maiayos sa wangis ng iyong bugtong na anak. Lahat ng ito aming Diyos ay aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at Panginoon. Amen.